Isang magandang araw sa bayan ng San Miguelito. May isang dalagang nagngangalang Clarice. Siya ay isang dalagang mapagmataas at matapobre, na laging nakakaakit ng tingin mula sa mga tao sa kanyang paligid. Siya ay lumaki sa isang marangyang tahanan kasama ang mga magulang na sina Don Salvador at Doña Beatriz. Habang nakasakay sa magarang kotse, ay bigla na lamang may kumatok sa bintana na isang pulubi at nanghihingi ng pagkain. Ay nako, hindi pa ba go signal Kuya Tonyo? Nakakadiri ang mga pulubing to. Hinahawakan pa ang kotse ko? Maarting sabi ni Clarice habang nakatutok na muli sa cellphone. Umiling naman ang driver niya kaya mas lalo siyang nainis. Kuya Tonyo, paalisin niyo na nga ang batang pulubi na yan. Nakakainis eh. Ang dumi-dumi. Tapos umahawak sa kotse ko. Nai-stress na utos ng dalaga. Hindi nagdalawang isip ang driver at lumabas para harapin ang batang pulubi. Nakita ni Clarice na bahagya pa itong kinausap ng driver at binigyan pa ng pera. Napahiling na lamang si Clarice at pinuksan ang bintana. Bilisan niyo Kuya Tonyo. At saka bakit mo pa binigyan ng pera yung nakakadiri na yan? Mag-alcohol ka bago ka pumasok ng kotse ha? Ay nako, mga walang silbi sa lipunan at ang dumi-dumi pa. Galit na sigaw ng dalaga. Kahit nataranta na lamang ang driver at agad na naglagay ng alkohol at pumasok na sa kotse. Bago maisara ni Clarice ang bintana, ay may sinabi ang bata sa kanya. Alam niyo ate, ang ganda-ganda niyo po, pero hindi nababagay sa ugali niyo ang kagandahang taglay mo sa pisikal. Pare-pareho lang naman tayo ng mga tao at kailangan ng respeto. Ang kaibahan lang naman natin ay ang estado sa buhay. Sana po ay matutunan yung tumingin sa mga tao ng patas at hindi mapanakit ng damdamin. Mahinaong sabi ng bata. Kahit bahagyang natigilan ng dalaga. Umalis na ang batang pulubi at umandar na rin ang sasakyan habang sandali pa rin natigilan si Clarice. Mayaman siya at halos lahat ay nasa kanya na at kung ano man ang gustuhin niya ay kanyang nakukuha. Ngunit sa likod ng mga malalaking pinto't bintana ng kanilang bahay, nagtatago ang mga lihim na hindi pa nadidiskubre ni Clarice. Nang makauwi sa bahay, ay bigla na lamang niyang narinig ang malakas na sigawan at pag-aaway mula sa kanilang tahanan. Sumisigaw ang kanyang ina. Kailangan nating sabihin sa kanya ang totoo. Nakita niyang umiling ang kanyang ama at parang hindi sang-ayon sa kagustuhan ng ina. Lalapit na sana si Clarice sa kanyang mga magulang, ngunit mas pinili niya na lamang na magtago at makinig. Hindi ko kaya. Masasaktan lang si Clarice pag nalaman niyang hindi natin siya tunay na anak. Pagsasalita ng kanyang ama. Mas masasaktan siya kapag mas lalo pa natin itong sinikreto sa kanya. Matagal na natin itong nilihim at ito na ang tamang panahon. Wika naman ang kanyang ina. Sobrang nagulat si Clarice dahil sa kanyang narinig at hindi niya ito kaagad maisip na tanggapin. Nang mapansin siya ng kanyang mga magulang, ay sabay na itong natigilan. Agad na lumapit ang kanyang ama at ina ngunit umatras si Clarice habang umiiyak na. All this time, hindi niyo pala ako tunay na anak? Bakit hindi niyo kaagad sinabi sa akin? Sino ang totoong mga magulang ko? Bakit nangyayari ito? Umiiyak na tanong ng dalaga. Anak, patawarin mo kami at nilihim namin ito sa'yo. Natakot lang kami na baka iwan mo kami. Sorry talaga anak. Saad ng kanyang ama na umiiyak na rin. Ang totoo niyan Clarice, hindi kami makabuo ng anak ng daddy mo. Kaya naman biglang may isang pulubi ang nagbigay sa amin ng blessing. At ikaw yun anak. Naiintindihan namin na kaya kanila binigay sa amin dahil wala silang ipambubuhay sa'yo. Kaya naman ginawa namin ang lahat upang mabigyan ka namin ng magandang buhay. Pasensya ka na talaga ha. At ngayon pa namin ito nasabi sa'yo. Paliwanag naman ng kanyang ina. Kahit mas lalong bumigat ang damdamin ng dalaga. Hindi napigilan ni Clarice at tumakbo na lamang siya patungo sa kwarto ng kanyang yaya na si Aling Anita. Nagsumbong siya kay Aling Anita at pati ito ay nagulat sa narinig. Ngunit nagawa pa rin itong pakalmahin ang kanyang sarili. Aling Anita, paano nila nagawa sa akin ito? Umiiyak na sabi ng dalaga. Talaga pong merong mga lihim na mahirap sabihin, Ma'am Clarice. Pero wala naman pong masama sa ginawa ng mami at daddy mo. Sa halip ay nalagaan ka nila ng maayos at binigyan nga ng isang perpekto at magarang buhay.
Sana ay maintindihan mo rin sila, Ma'am Clarice. Wika ng kanyang yaya. Pero Aling Anita, hindi ko po matanggap na anak po ako ng isang pulubi. Ayoko po sa kanila. Puno ng takot at lungkot si Clarice. Kahit maigpit siyang niyakap ng kanyang yaya. Wala kang dapat na ikabahala, Clarice. Kahit anong mangyari, ay nandyan pa rin naman ang mami at daddy mo. Pero syempre, kailangan mo ring makilala ang tunay mong mga magulang at tanggapin kung ano sila kasi pamilya mo rin sila at sila ang tunay mong kadugo. Agad namang napaisip si Clarice hanggang sa kumalma. Dahan-dahang nagsimulang bumalik ang tiwala ni Clarice sa kanyang mga magulang. Di kalaunan, napagtanto niya na ang tunay na kayamanan ng pamilya ay matatagpuan hindi sa yaman, ngunit sa pagmamahal at pagtanggap sa isa't isa. Isang araw, sinamahan ni Clarice ang kanyang mga magulang sa isang maliit na bahay na nakatayo sa gilid ng kalsada. Ito ang lugar kung saan naninirahan ang kanyang tunay na mga magulang. Sa unang tingin pa lamang, naramdaman na ni Clarice ang hirap at kahirapan na kanilang pinagdaraanan. Nang kumatok sila sa pintuan ng maliit na bahay, ay bumungad sa kanila ang isang matandang babae. Natigilan ito nang makita sila. Hindi alam ni Clarice kung anong sasabihin niya. Mas lalong hindi niya matanggap na isang pulubi ang tunay niyang ina. Ma'am? Sir? Bakit po kayo nandito? Tanong ng matanda. Alam na niya ang totoo. Alam na ni Clarice na ikaw ang tunay niyang ina. Sagot ng daddy ng dalaga. Nagulat naman ang matanda at naiyak. Kahit labag sa kalooban, ay lumapit si Clarice at yumakap sa dugyot at palubing ina. Patawad anak. Patawad at ipinamigay kita. Natakot kasi ako noon na baka hindi kita mabigyan ng magandang buhay. Kahit patawarin mo sana ako. Umiiyak na saad ng kanyang tunay na ina. Maya-maya pa ay nagsilabasan na ang mga kapatid ni Clarice. Doon niya muling nakita ang batang pulubing inaway niya noon sa kalsada na siya palang kanyang tunay na kapatid. Nagkatinginan si Clarice at ang bata at sa kanyang mga mata ay nakita niya ang lungkot at pagkadismaya. Naisip niya ang lahat ng masasakit na salita na binitawan niya noon sa kapatid na ito. Dahil doon ay mas lalong kinabahan si Clarice. Mas lalong bumigat ang pakiramdam niya na parabang hindi niya maintindihan. Matapos ang munting pag-uusap ng mag-ina, lumapit si Clarice sa batang pulubi na halatang hindi siya nagustuhan. Naramdaman niya ang panghihinaya at pagsisisi sa mga masasakit na salita na binitawan niya noon. Ngayon ay unti-unti niya nang natatanggap ang katotohanan at ginagawa niya ang lahat upang makabawi sa kanyang kapatid na dati niyang inaway at minaliit. Hello? Ano nga ulit ang pangalan mo? Nakangiting bati ni Clarice sa bata. Nagdadalawang isip pa itong sumagot kaya't marahan niyang hinawakan ang kamay nito. Pearl po, tipid na sagot ng bata, kaya't malungkot na umiti ang dalaga at hindi napigilan at niyakap nito. Pearl, sorry talaga ha. Pinagsisihan ko na ang aking mga kilos noong mga nakaraang araw. Bulong ni Clarice sa bata habang siya'y nakayakap rito. Hindi ko sadyang naiintindihan ang tunay na kalagayan ng ating pamilya. Ngunit ngayon ay naiintindihan ko na, lalo na't magkapatid pala tayo. Patawarin mo sana ako sa lahat ng masasakit na salita na sinabi ko sa iyo ha. Naiiyak na saad ni Clarice. Nagulat naman ang bata sa sinabi niya. Tila hindi niya inaasahang magbabago ang ugali ng dalaga. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita niya ang tunay na paghingi ng tawad at pagbabago ng kalooban ni Clarice. Napapaluha siya sa sobrang tuwa at sa pag-asa na maaaring magkaroon sila ng tunay na samahan bilang magkakapatid. Ate, tinatanggap ko na po ang sorry nyo, ang inyong pagsisisi at ang inyong pagbabago. Sabi ng bata, hindi ko rin po sinasadyang magsalita ng mga salitang nasaktan ka. Gusto ko lang ring sabihin na masaya ako at excited na mas lubos pa po kayong makilala. Ito na siguro ang isa sa pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Naantig naman ang puso ni Clarice sa loobin ng kanyang kapatid. Napagtanto niya na hindi siya dapat manghusga batay lamang sa panlabas na anyo ng mga tao. Sa kanyang mga mata, nakita niya ang isang taong may malasakit sa pamilya at nagmamahal ng buong puso. Naiintindihan ko na ngayon, Pearl. Ngayon ay gagawin ko ang lahat upang makabawi at iparamdam ang tunay na pagmamahal bilang isang magkakapatid. Tugon ni Clarice. Tayo ay magkakapatid at magtutulungan mula ngayon. Ibibigay ko ang aking buong suporta at pag-aaruga sa ating pamilya.
Mula sa araw na iyon, ay unti-unti nang nagkaroon ng pagkakaunawaan at pagkakamabutihan sina Clarice at ang kanyang mga tunay na kapatid at pati na rin ang kanyang tunay na mga magulang. Ipinaramdam niya ang kanyang pagmamahal at suporta sa bawat isa sa kanila. Nagkasama sila sa hirap at saya, nagtulungan sa mga gawain sa bahay at naging matibay na magkakampi sa mga hamon ng buhay. Habang nagkakasama sila, ay unti-unti ring nagbabago ang pananaw ni Clarice sa mga taong nasa paligid niya. Hindi niya na tinitingnan ang estado sa buhay o anyo ng isang tao bilang batayan ng pagkatao. Sa halip, natutunan niya na ang pagkakaroon ng malasakit at respeto sa kapwa ay ang tunay na nagpapahalaga sa isang tao. Dahil sa pagbabagong ito sa kanyang pag-uugali, naging inspirasyon si Clarice sa kanyang mga kaibigan at pati na rin sa kanyang kapwa kabataan. Ginamit niya ang kanyang karanasan upang ipaunawa sa iba ang kahalagahan ng pagkakapantay-pantay at pagbibigay ng respeto sa bawat isa. Sa paglipas ng panahon, hindi lamang ang yaman ng kanilang pamilya ang umusbong, kung hindi pati na rin ang tunay na pagmamahal at samahan na nagdulot ng tunay na kaligayahan. Nagkaroon sila ng isang maligaya at magkakasamang pamilya na magtataguyod ng pagkakaisa, pagmamahalan at pag-aalaga sa isa't isa. Si Clarice na noong una ay kilala bilang matapobreng dalaga ay naging simbolo ng pagbabago at pag-asa sa paglalakbay ng kanyang buhay. Natutunan niya na ang pagtanggap sa tunay na sarili at ang pagbibigay ng pagmamahal at respeto sa iba ang tunay na nagpapayaman sa isang tao. Isang araw, matapos ang ilang buwan ng pagsasama at pagkakabuti ng loob sa kanyang mga tunay na kapatid at pamilya, naisip ni Clarice na bumisita muli sa kanyang mami at daddy. Nais niyang magpasalamat sa kanila sa pag-aalaga at pagbibigay ng maayos na pagkalinga sa kanya noong mga nakaraang taon. Nang makarating siya sa tahanan ng kanyang mga magulang, binati siya ng masuyo ng kanyang mami at daddy. Makikita sa mga mata ng mga ito ang kaligayahan at tuwa sa muli nilang pagkikita. Hinanda nila ang espesyal na hapunan upang ipagdiwang ang pagkakasama nila. "Hindi ko po kayo malilimutan, mami at daddy," saad ni Clarice habang nakayakap sa kanyang mga magulang. "Nagpapasalamat ako sa inyo sa pagtanggap at pagmamahal na ibinigay niyo sa akin. Nalaman ko ang halaga ng pamilya at ang tunay na kahulugan ng pag-aalaga dahil sa inyo." Napuno ng emosyon ang kwarto habang nagbabahagi si Clarice ng kanyang saloobin. Naglalakad ang mga luha sa mga pisngi ng kanyang mami at pati na rin ng kanyang daddy. Patunay ng kanilang kaligayahan at pagmamahal para sa kanya. "Anak, lubos kaming nagagalak na nakita ka namin na nagbago at bumalik na sa amin," tugon ng kanyang mami na may bahagyang luwang tumutulo sa mga mata nito. "Mahal ka namin, anak, at mas importante sa amin ang pagkakasama at pagmamahala natin bilang isang pamilya." Naramdaman ni Clarice ang tunay na pagpapatawad at pagtanggap ng kanyang mga magulang. Sa uling sandali ng kanilang pagkikita, nagpaalam siya ng may pagmamahal at pangako. "Mahal na mahal ko kayong dalawa, mami at daddy," bulong ni Clarice. "Ipinapangako ko po na magiging mabuting anak at magiging maayos na tao. Simula po ngayon, isasama ko na po ang tunay kong mga magulang sa aking buhay." Sa isang mahigpit na yakap, nagpaalam si Clarice sa kanyang mami at daddy. Dala ang mga alaala ng pagmamahal at pangunawa. Lumakad siya patungo sa bagong buhay na naghihintay sa kanya, kasama ang kanyang tunay na pamilya. Sa paglipas ng mga taon, nagpatuloy si Clarice sa pagpursige at pagsisikap. Naging matagumpay siya sa kanyang mga pangarap at naging maunlad ang buhay nila ng kanyang mga tunay na magulang. Isinapuso niya ang aral ng pagmamahal at pag-aalaga na ibinahagi sa kanya ng kanyang mami at daddy. Napuno ng ligaya at kasiyahan ang kanyang puso sa tuwing makikita niya ang mga ngiti sa mukha ng kanyang mga tunay na magulang at mga kapatid. Ang pagkakasama nila ang nagbigay ng tunay na kahulugan sa buhay ni Clarice. Maayos at maganda na ang kanilang bahay dahil ito ay pinatayo ni Clarice. Nagkaroon na rin ng mga negosyo ang kanilang mga magulang na dati ay mga pulubi lamang. Pinag-aral din niya ang kanyang mga pulubing kapatid. Ngayon ay maayos at maganda na ang buhay nila. At isang aral ang natutunan ni Clarice, ang huwag manghusga sa ibang tao, kahit ano pa man ang katayuan nito sa buhay.